Grand Hyatt, Shanghai, China. 10:47 p.m. Isang nakakabinging pagsabog ang siyang bumulabog sa hotel. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga nang marinig yon. Misyon niya ang tapusin ang mga halangang kaluluwa at ilagay sa dapat nilang kalalagyan. Mas lalong humigpit ang hawak niya sa baril habang tinatahak ang koridor ng hotel. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Natasha habang naglalakad. Bahagya niyang itinaas ang kanang bahagi ng kanyang dress kung saan naroon ang baril at dagger na nakastrap sa kanyang hita. Kinuha niya ang baril, saka mahinahong hinawakan yon. "How's the location, Agent Light?" Mahinang tanong niya sa kanyang partner gamit ang earpiece. Magaling ang kanyang partner sa pagkuha ng datos. Minsan, naiisip ng dalaga na ang partner niyang si Light ay kumakain yata ng codes sa sobrang galing pagdating sa computer. As usual tactics. Ani Light sa kabilang linya. "Ikaw ang bahala pagdating sa combat. You'll be the offense, ako na ang defense. Hindi ako magaling sa baril at kamao, ako nang bahala sa datos na kakailanganin mo. I'd been doing surveillance before you were appointed in this mission." Napailing na lang ang dalaga sa sinabi ni Light. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang partner ay may angking kayabangan pala. "Copy." Ani Natasha, sa kabuong puwersa na sinipa ang isang pintuan sa dulo ng koridor. Tumambad sa kanya ang amoy ng pinaghalong alak at sigarilyo at nanuot yon sa kanyang ilong. May ilang kalalakihan ang siyang nakahandusay sa lamesa habang ang iba ay nakakalat sa sahig. Isang tagong pinto ang pinasok ni Natasha. At doon natagpuan ang mga illegal na droga na nakakalat sa lamesa. "I found no one here, Agent Light." Wika niya habang sinusuri ang buong silid. Maliban sa mga droga at mga larawan ng kanilang biktima, wala na ako napansing kakaiba. Walang narinig sa kabilang linya ang dalaga at pinagpatuloy niya ang pagsusuri sa buong paligid hanggang sa makarinig siya ng isang malakas na paghampas sa lamesa. Nabaling ang atensyon niya roon at tumambad sa kanya ang isang matipunong lalaki na may maraming tattoo sa kanang braso. Isang nakakapikon ng ngiti naman ang binigay niya rito at agad na sinipa ang lamesa ng malakas na siyang dahilan upang mawasak ito. Matalim siyang tinignan ng lalaki at agad na tinutukan ng dagger sa bandang bewang na siyang nailagan niya. "Not so fast." Komento ng dalaga habang inaasar ito. Mas lalong umigting ang panga ng lalaki sa kanya at mabilis siyang sinugod at tinutok ang dagger sa kanya pero agad siyang nakaiwas. Hinila niya ang braso nito at inayos ang posisyon bago tinadyakan ng lalaki sa pagitan ng hita nito na siyang dahilan para mabitawan nito ang dagger. "You bitch!" Sigaw ng lalaki sa kanya habang namimilipit ito sa sakit. Hindi na yun pinansin ni Natasha at agad na kinuha ang isang bag na itim sa kanilagay ang mga illegal na droga doon. "Panira kayo ng date. Kung kailan nasa vacation ako, saka naman ako na-assign sa lugar na to." Inis na wika niya habang pinapasok ang mga droga sa bag. Hindi pa man nangangalahati sa paglalagay sa bagang dalaga nang sunod-sunod na pagbaril ang kanyang narinig. Kaya napabaling siya ng tingin sa pintuan, kung saan may paparating na mga kalalakihan. Tinutok niya ang kanyang baril sa mga lalaking papalapit sa kanya. Kinalabit niya ang gatilyo at sunod-sunod na tumama ang bala sa katawan ng 3 kalalakihan habang ang isa ay sunod-sunod din siyang pinaulanan ng bala na kanyang nailaga naman. "Who are you, woman?" Sigaw ng lalaki sa kanya. Sinundan siya nito habang tumatakbo palabas si Natasha. Tinahak niya ang isang mahabang daan na may hagdan saka nagtago sa isang hallway. "Merong 2 lalaki sa hagdan. 3 naman sa lula na elevator." Ani Agent Light sa kanyang earpiece. "You can kill them? Alam kong basic lang sa iyo ang bagay na yan.
Pero dahil hawak mo ang mga droga at ilang larawan kaya buong tauhan ang humahabol sa'yo. So, how can I escape from them? Ayoko makorner ng mga yakuza na to. Find an exit now. Mabilis na utos niya sa kasama na agad namang sinunod ni Agent Light. Agad itong may pinindot sa computer kung saan lalabas ang buong kabuuan ng hotel. Sa kaliwang bahagi mo, tumingala ka ron. At makikita mo ang isang CCTV. Ikabit mo ang device na binigay ko sa'yo. Wika ni Agent Light na agad niyang sinunod. Mula sa kanyang lalagyan ng baril, ay kinuha niya ang device at agad ikinabit sa CCTV. Yun ang magbibigay ng access kay Agent Light para makita ang galaw ng buong gusali. Nakakonect ito sa World Panorama, isang satellite kung saan nakabantay ang bawat kilos at galaw. Makikita mo rin ang iba't ibang direksyon gamit ang nasabing bagay. Nakabit ko na. Now tell me, how can I escape from this place? Tanong ni Natasha sa partner niya. The guards on 20th floor are coming up. 2 by the stairs, 3 by the elevator. While 4 others at the lobby elevators, I think? Yes, that's right. Wika ni Agent Light. Agad niyang namataan ang dalawang nasa hagdan kaya agad niya yung binaril. Ang isa ay natamaan sa binti, habang ang isa ay sa noo naman. Agad siyang umakyat sa sumunod na palapag. Nakahanda na ang kanyang Glock 19. Medyo mababa ang pagkakahawak niya habang tinatahak ang koridor. How's the perimeter? Tanong niya kay Agent Light na ngayon ay abala sa pag-access ng buong gusali. Walang tao sa palapag na yan. Huwag kang liliko ng kanan kasi 4 na kalalakihan ang siyang naghihintay sa'yo. Gusto ko makipagsapakan, Light. Nang aasam na wika niya, saka lumiko sa kaliwang bahagi ng palapag. Narinig niya ang mahinang pagmura ni Agent Light sa kabilang linya, kaya agad siyang natawa ng bahagya. Tumambad sa kanyang harapan ng isang bodega na napapaligiran ng mga alikabok pero ang nakapukaw sa kanyang atensyon ay ang isang makapal na binder. Inilagay niya sa lamesa ang bitbit na baril. May ibang mga Chinese antique furnitures na nakita siya doon pero hindi niya pinansin. Anong laman ito? Mahinang bulong niya habang dahan-dahan na binubuklat ang bawat pahina ng binder pero nakasulat ito sa Mandarin. Kakaunti lang ang kanyang alam sa lingwahe na yon, kaya dinampot niya na lang ang binder at ang kanyang baril, saka umalis sa silid na yon. 3 by the stairs, pababa sa kinaroroonan mo. Ani Agent Light kaya agad siyang naalerto at napadiin ang paghawak sa baril. Who are you? Are you an intruder? Matigas na tanong sa kanya ng isang lalaki. Tama nga ang sinabi ni Agent Light na 3 ito. Ang dalawa ay may hawak na baril, ang isa naman ay dagger. What do you think? I'm just a damsel in distress waiting for my Prince Charming to save me? Mahinang tumawa ang dalaga sa kayumuko ng bahagya. Parehong nagulat at nagtaka ang 3 kalalakihan sa ikinilos niya, kaya siya nilapitan ng mga ito. Kilalanin mo ang binabangga mo. Wika ng isang lalaki sa kanya, bago siya nito hinawakan ng marahas sa kanyang braso. Isang Pilipino naman, ang nagtatrabaho sa sindikato ng China, ang kanyang nakaaway. Ngumiti siya ng hilaw, dahil tama nga ang hinala niya na may ilang Pilipino ang nagtatrabaho sa sindikatong to. Hindi lang sangkot sa illegal na droga, gayon din sa human trafficking ng mga yakuza. Bakit ko pa kayo kikilalanin? I know you well. Lahat ng tungkol sa Black Scorpion ay alam na alam ko. Bawat operasyon niyo nagbabantay ako. Matigas na wika niya bago inapakan gamit ang kanyang heels ang paa ng lalaki. Dumaan ang sakit sa mukha nito. Mukhang nainis ang dalawang lalaki kaya lumapit ito sa kanya. Pero bago pa man makalapit ang mga ito, ay agad siyang nakailag. Nakakuha siya ng buwelo bago niya ibinaba ang sarili. Ang isang paa ay nakaangat habang ang isa naman ay siyang gamit niya upang sipain ng dalawang kalalakihan. Sakit nun ah! Dapat sa'yo turuan ng leksyon. Galit na wika ng isa na namimilipit sa sakit.
Tumayo si Natasha at pumihit ito upang agawin ang hawak na rifle na hawak ng lalaki. At ipinukpok yun sa bunbunan nito. Sinapak niya sa panga ang dalawang lalaki na sinipa niya kanina. Pero ang isa ay nabaril siya sa braso. Kaya agad niyang nabitawan ang baril. You need to die. Matalim na nakatingin ng lalaki sa kanya bago itinutok ang baril. Pero sinipa niya ang baril kaya agad yun natapon sa hagdan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Dumaan siya sa hagdan at ang bawat taong madaraanan na humahabol sa kanya ay agad niyang pinagbabaril. Hanggang sa marinig niya sa kabilang linya si Agent Light. Turn to the right, there's an exit. Nakuha mo na ba ang mga kailangan? Kabadong tanong ni Agent Light sa kanya. Nakuha ko na lahat pati yung mga jewelry na ninakaw nila na pagmamay-ari ng gobyerno. Saad niya habang sinisira ang dulo ng dress. Kumuha siya ng kapirasong tela doon na siyang ginamit pang tali sa kanyang buhok. Come back here! You need to die, woman! Hindi na niya pinapansin ang mga humahabol sa kanya hanggang sa makarating siya sa labas ng hotel. Nasaan na sasakyan ko? Naiinis na tanong niya kay Agent Light. What? Do you want me to send a chopper? Tanong sa kanya nito. Halos pumantay na ang dalawang kilay niya sa pagkarinig nun. Ngumiti siya ng hilaw bago tinapon sa kalsada ang earpiece. Agad siyang tumakbo nang makita ang mga lalaking patuloy pa rin siyang hinahabol. Hindi niya napansin na isang matangkad na lalaki na may bitbit na box. Hindi niya sinasadyang mabunggo ito na siyang dahilan ng paglaglag ng box na hawak-hawak ng binata. Damn it! Bakit ba ang daming tanga rito sa China? Inis na sambit ng binata na agad yumuko para kunin ang box. Nagulat ang dalaga na makita kung anong laman nun. It was cupcakes. Red velvet cupcakes. Yumuko rin siya para tulungan ng binata sa pagpulot nito. Let me help you, sir. Kinakabahan at halos pabulong na sabi ni Natasha. I don't need your help. Can you stay away? Hindi mo alam kung ilang oras kong ginawa yon. Supladong wika ng binata. Napahilot sa kanyang sentido ang dalaga. Halos napakurap ito nang marinig ang mga salitang binitiwan ng binata. Hindi niya akalain na kanina lamang ay halos ibuwis niya ang kanyang buhay laban sa mga taong halangang kaluluwa. Tapos heto siya ngayon, nagpupulot ng mga natapon na cupcakes. Look, I'm really sorry, hindi ko talaga sinasadya. Akmang magsasalita ang binata nang mapansin ni Natasha, gamit ang kanyang peripheral vision ng tatlong lalaki na nakalabas ng hotel. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa mga kalsada at ibang area kung saan pwede siya makatakas. Pero masyadong maraming tao. I don't have time for this. Wika ng binata at agad na tumayo at akmang aalis ito nang hinigit siya ni Natasha palayo sa labas ng hotel. Huwag ka na umangal, ibibenta kita sa mga Chinese, sige ka. Pananakot niya sa binata. Inirapan lang siya nito habang hawak-hawak ang box ng cupcakes hanggang sa makarating sila sa likod ng isang truck. Pwede ba, if someone wants to kill you or want to arrest you, please don't drag me in your mess. Sinira mo na nga ang cupcakes ko, pati ba naman buhay ko, sisirain mo pa? Kasing lamig ng yelo ang boses nito. Ang dami mong sinasabi. Agad niyang bahagyang tinulak papasok ang binata sa loob ng truck na nakabukas. This is kidnapping. I-report kita sa police station. Alam na alam ko ang gawain niyo pa kunwari kayong mga good citizen ng Pilipino. Tapos ibebenta niyo kami mga lalaki sa ibang Chinese na babae na miyembro ng mga sindikato. Ginamit ito bilang panangga ang box ng cupcake kaya hindi inaasahang mahulog ang mga ito sa sahig. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ay may tao pala sa labas ng truck. Kaya nang akma silang lalabas, ay agad itong nasarado. Narinig nila ang pagkandado sa labas. Mukhang natrap na nga ang dalaga, kasama ang antipatikong baker na kasama niya. Kasalanan mo lahat ng to eh. You don't know how important to me yung dapat na pupuntahan ko. Napaupo siya sa sahig pero agad napasigaw sa lamig na naramdaman. Namilog ang mata ni Natasha nang mapansin niya ang laman ng truck na kanilang sinasakyan.
Sa sobrang lamig at sa mga freezer na naroon, tinignan niya ang freezer at napaatras kung anong laman nun. Lecheng buhay to, oh. Napahilamo siya ng muka. Tinignan niya ang binata na ngayon ay matalim na nakatingin sa kanya. Mga mapupungay na mata na tila nagtatanong. We're trapped inside of an ice cream truck. Are you happy now? Sarkasmong tanong ng binata sa kanya. Hindi ko matanggap ang kapalaran na to. Kung di ko lang tinapon ang earpiece ko kanina, light will tell me how to escape. Tumayo ang lalaki saka siya nilapitan. Doon lamang napagmasdan ng mabuti ni Natasha ang maamong mukha nito. Mapupungay na mata, mapupulang labi. Bumagay din ang matangos na ilong nito sa kanyang muka. Halos makakita na siya ng bituin nang mapansin na sobrang kinis ng mukha ng binata. Bakit mo kasi tinapon? Are you stupid? Hinawakan ng binata ang kanyang bewang para mapalapit ang dalaga sa kanya. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Tanging mga mata lang nilang dalawa ang tila ba nagkakaintindihan ng mga oras na yon. Who are you? Nauutal na tanong ni Natasha at hindi niya napansin na nabitawan niya ang salitang nasa isip niya lang kanina. Ang kamay ng binata ay naglalakbay sa kanyang kanang binti. Ibubuka na sana ni Natasha ang kanyang bibig upang magsalita nang malakas na pumreno ang truck na siyang dahilan upang bumagsak siya sa dibdib ng binata. Ang tigas! Tinig ng kanyang boses sa kanyang utak. Doon niya lamang napansin ang kamay na nakahawak sa dibdib ng binata. Agad niya yung binawi at halos napangiwi siya dahil doon. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Tumayo siya agad at inayos ang sarili. Tumayo at humalukip-kip naman ang binata sa kanya at isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Who am I? Well, I'm Tristan Fuentabella, owner ng isang bread and pastry delicacies. You know, Slice Heaven Sweets in Shanghai, China. Tumango si Natasha. Paano niya hindi malalaman ang bakery shop na yon? Sa tuwing nasa China ang kanilang misyon, palagi siyang inuutusan ni Agent Light na bumili ng cake at cupcake sa shop. I own that bake shop. Proud na sabi ni Tristan. Umiiling ang dalaga dahil sa kayabangan ng binata. Hindi niya mawari kung bakit siya naiinis dito. Well, hindi masarap yung red velvet cake na bestseller niyo. Naupo siya at napasandal sa isang karton. Noon niya lang naramdaman ang pagpasok ng lamig sa kanyang balat. How did you know that red velvet is one of our bestsellers? Daily customer ka ba doon? Tinignan siya nito ng mabuti. Mukhang turista ka naman, miss. Sure ka ba na hindi ka wanted sa Pilipinas kaya dito ka nagtatago? Kinuha ni Natasha ang isang bagay na kanyang nahawakan at agad yung tinapon sa binata sa sobrang inis. Ano akala mo sa akin, kriminal? Tumawa ng malakas ang binata sa kanya nang marinig yon. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang mapagmasdan ng mukha ng dalagang natutulog sa kanyang balikat. Halos kanina lang ay magpataya na sila gamit ang ice na nagkalat sa sahig. Napaarko ang kanyang kilay nang maramdaman ang paggalaw ng dalaga. Napansin niyang nilalamig ito kaya hinubad niya ang kanyang coat at agad yung nilagay sa balikat ng dalaga. Doon niya lamang napagmasdan ng mabuti ang buong anggulo ng mukha nito. Your hazel almond eyes capture my attention kanina, miss. Napatampal siya sa kanyang noo nang mapagtantong hindi niya man lang tinanong ang pangalan nito. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang tila may kinakapkapan dalaga sa paligid. Tila ba may hinahanap itong bagay? Inilibot niya ang kanyang tingin at doon niya napansin ang isang travel bag na itim. Mukhang iyon ang hinahanap ng dalaga, lalo at naalala niyang hawak-hawak niya yun nang mabunggo siya nito. Inilagay niya sa tabi ng dalaga ang bag na yon at ilang sandali ay naramdaman niya ang masakit na pagdapo ng palad ng dalaga sa kanyang muka. Wag na wag mong pakikialaman ng mga gamit ko. Lalo na to. Hindi mo alam kung anong bagay ang ibinuwis ko para lang makuha to. Marahas nitong dinampot ang bag. Habang si Tristan ay marahang hinilot ang kanyang pisnging sinampal ni Natasha kanina.
Matalim na napatingin sa kanya si Natasha. Nang marinig ang pagbukas ng kandado sa labas, ay agad niyang siniil ng halik sa pisngi ang dalaga. Iniwan niya ang coat nito na nilagay niya kanina sa balikat nito. For remembrance that once upon a time in China, you met someone in an ice cream truck. Hindi niya na hinintay makapagsalita ang dalaga. At nang sandaling mabuksan ang lock ng truck, ay agad siyang tumalon doon. Nagtatakang tumingin sa kanyang driver. Mabilis siyang tumakbo at pumara ng taxi. Sinabi niya ang address ng kanyang apartment sa Shanghai. Ilang sandali pa, ang lumipas ay agad na siyang nagbayad at kumaripas ng takbo papasok sa kanyang apartment. Sa sobrang pagmamadali niya, nabuksan ang pinto, nahulog ang kanyang susi at ang kanyang wallet. Halos sabunutan niya ang kanyang sarili sa sobrang pagkataranta. Why are you so familiar, young woman? Hindi pa rin mawala sa isip niya ang eksena na naganap kanina sa ice cream truck. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit ayaw siya nito tantanan. Patuloy na umuulit sa kanyang isipan ang magandang imahe ng dalaga. Agad ding nawala ito nang marinig niya ang pagring ng cellphone niya na nasa lamesa. Agad niya yun pinindot. Hindi niya tinignan ang caller sa sobrang inis at pagkataranta. Agent Heaven, how's your mission? Nabigay mo ba ang cupcake na may lason sa mga taong dumalo sa birthday party ni Clinton? Bungad na tanong sa kanya ni Agent Love, ang partner niya sa loob ng 5 taon. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Hindi ko alam, hindi ko nakuha yung cupcake. Sa loob ng 5 taon niyang paninilbihan sa organization na yun, kung saan siya ay isang owner ng bakery sa umaga at deadly assassin/agent naman kung gabi, malayo ang loob niya sa bansang kinalakihan dahil doon pinatay ang kanyang mga magulang. Kaya sa 1 taon ay 2 beses lang siya kung umuwi ng Pilipinas. Tumahimik ang kabilang linya na siyang ikinatigil niya. Mukhang na-disappoint niya yata ang partner niya sa misyon na to. Hindi niya rin masisisi kung ganon dahil kilala siya na walang palya at delikado sa battlefield. Para sa kanya, ang bawat misyon ay mahalaga at may tungkulin na kailangan niyang gampanan. Kahit ang kapalit nito ay ang pagbuwis niya ng kanyang buhay. Hindi nakuha yung cupcake? Or nambababae ka na naman ba, Agent Heaven? Tumawa ang kanyang partner sa kabilang linya na siyang dahilan upang mas lalo siyang nainis. Muling sumalakay sa kanyang isipan ng babaeng kinaladkad siya papasok sa ice cream truck. Hindi niya maintindihan kung anong trabaho ng babae at kung bakit ito tinutugis ng mga tauhan ng mga yakuza. Yakuza. Mahinang bulong niya. Yakuza? What the hell, Agent Heaven? Don't tell me pumasok ka sa Yakuza. Halos sunod-sunod na pagmumura galing kay Agent Love. Doon niya lang naalala na kausap niya pa rin pala ito sa kabilang linya. May organization ba na tumutugi sa mga Yakuza, Love? Tanong niya sa kaumupo ng sofa. Hindi niya mawari kung bakit nga ba hinahabol ng babaeng yun. Gago? For 5 years na pagsasama natin? Ngayon ka lang naging interested sa ibang organization. Did someone from other organization caught your attention? Never mind. I can take care of this. Hahanapin ko na lang si Ice Cream Truck Girl. And who is this Ice Cream... What? Ice Cream Truck Girl? Ganyan ka na ba ka-corny pagdating sa mga chicks? Mamaya baka pizza delivery girl na rin, ha? Nako, sinasabi ko talaga sa'yo. Bawal ka kumala sa organization. You know the rules. Mahabang litanya sa kanya ng partner, saka pinutol ang tawag. Nakahinga siya ng maluwag, nang kusa na nitong pinatay ang tawag. Dahil nawawala pa rin siya sa kanyang isipan. Nawawala pa rin siya sa kanyang sarili. Mula sa living room ay agad siyang umakyat sa 2nd palapag ng kanyang silid. Naroon ang kanyang mga gamit sa pagtatraining. Sino ka ba talaga? Mahinang bulong niya, saka ibinagsakang katawan sa kama at hinayaan na lamunin ng kaantukan. Ano bang pumasok sa utak mo at tinapon mo yung earpiece? Sermon sa kanya ni Agent Light na ngayon ay matalim na nakatingin sa kanya. Nakabalik na siya sa kanilang headquarters kung saan galit siyang sinalubong ni Agent Light.
Tahimik niyang pinagpagan ang kanyang dress na ngayon ay sobrang dumi. Buhaghag na rin ang kanyang buhok. Do you know who owns Slice Heaven Sweets? Tanong niya dito sa kinuha ang coat na inabot ng isang kasamahan nila. Hindi sinagot yun ni Agent Light. Thank you, Meredith. Tumangulang ito sa kanya. Umupo siya sa swivel chair at agad na binuksan ang computer sa katinigdan na nakuhang video kanina mula sa hotel. Hindi ko nakunan ang paglabas mo sa hotel. You don't know how worried we are nung hindi ka namin makontak. Hinawakan nito ang kanyang balikat at agad na napangiwi si Light sa kanya. Saan ka ba nang galing at sobrang lamig mo? Tipid siyang umiti. I was trapped in an ice cream truck with a stranger. Aniya at nagkibit balikat. Tinulak bahagyan ni Light ang swivel chair paharap sa kanya at doon niya napansin ang bakas sa pagkagulat sa mukha nito. Mukhang hindi inaasahan na siya ay mabibihag ng isang estranghero. Anong ginawa niya sa'yo? Did he hurt you? Saka ang daming lugar, ang daming sasakyan. Bakit sa ice cream truck pa? Mahabang litanya sa kanya ni Light bago isinuot sa kanya ang coat na binigay ni Meredith. Hanggang tuhod iyon kaya kampante siyang hindi makikita ni Light ang kanyang sugat sa tuhod. Kaninang pagbaba niya sa ice cream truck, doon niya lamang napansin na may sugat siya sa parting yun. Bakit ba kasi? Ako ang inutusan niyo sa misyon na yun. Sabi ko naman sa inyo na nakalive ako, di ba? Because I need some time. Napatampal siya sa kanyang noo. Are you hearing yourself? Kailan lang gustong-gusto mo ma-assign sa misyon na yon? What happened to Natasha that used to be a brave woman? Nagtatakang tanong sa kanya ni Light. Inilapag nito ang tray sa ibabaw ng mesa niya at inayos ang pagkakalagay ng pinggan at kutsara. Pagkatapos, nilagyan nito ng tubig ang basong naroon. Hindi ko alam kung ba't ganyan ka makatingin sa akin. I didn't do anything wrong. Alam mo naman na ayoko sa lahat yung iniistorbo niyo ang leave ko. Dapat ngayon lumalandi na ako or nasa bar na ako eh. Ininom niya ang tubig na sinalina ni Light. Do you know what happened to me habang nasa loob ako ng ice cream truck? Dagdag na sabi niya sa kaibigan. Agad na naalarma ang lahat ng agent na naroon nang tumunog ang red alert. Isang palatandaan na may nakapasok na kalaban sa kanilang headquarters. What have you done, Natasha? Tanong sa kanya ng direktor nila pero hindi niya ito pinansin. Winasak niya ang window glass at mula sa bintanang yun ay may isang ilit na baril siyang nakita. Nilagyan niya ng bala ang kanyang baril na ilit. Pinaputok ni Natasha ang ilit. Itinutulak niya ang baril pasulong sa tuwing pumuputok siya. Na naglabas ng katumpakan sa bintana na siyang dahilan upang tuluyan itong mabasag. Ganoon din ang ginagawa ng ibang agents. Lalo na at nakasakay sa isang chopper ang kanilang kalaban. Pinagmasdan ng mabuti ni Natasha ang paligid. Tumingkayad siya sa hamba ng bintana. Who are they, Natasha? Tanong sa kanya ni Agent Light bago ibigay sa kanya ang rifle grenade launcher. Agad niya itong tinutok sa direksyon ng chopper. Hindi niya mawari kung bakit ang sign ang nakakuha ng kanyang atensyon. Kaya hindi niya napansin ang pagbaril sa kanya ng lalaking may hawak ng shotgun. Natamaan siya sa kanyang braso. Napangiwi siya sa sakit ng kanyang braso. Nakita yun ni Agent Light kaya agad nitong binaril ang lalaking bumaril kay Natasha. Ayos ka lang ba? Ang laki ng tama mo. Bumaba ka na dyan, Natasha Borromeo. Sigaw ni Agent Light pero hindi nakilig ang dalaga. Sa halip, inayos ito ang posisyon bago kinalabit ang gatilyo ng hawak-hawak niyang rifle grenade launcher. Sumabog naman ang chopper dahil sa pag-ataking ginawa niya. Taplis lang yan. Mas malalang trauma makukuha natin kung sakaling sakupin ng tuluyan ang ating headquarters. Huling sabi niya, bago siya tuluyang nawala ng ulirat. Natasha Borromeo! Sigaw na Agent Light bago sinalo ang katawan ng dalaga. Hindi ko na maalala ang sign ng kanilang chopper. Isang organization yun. Dahil minsan nakita ko na yun. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita ang pamilyar na bagay na yun. Wika ni Agent Light
habang dinadampian ng betadine ng sugat ni Natasha. Ano ba, Light? Yung totoo. Galit ka ba sa akin o gusto mo na akong patayin? Ang sakit ah! Reklamo ni Natasha dito, na ngayon ay nasa klinik. Malaking pasasalamat ng mga naroon, nagising siya pagkatapos ng ilang oras. Kasalukuyang hinahanap ang mga lumusob sa kanilang headquarters. Sa daming organization na nakakalat ngayon sa China, natitiyak niyang isa yun sa posibleng gusto silang patumbahin. Hindi ka naman kasi nag-iingat. Ewan ko ba sa'yo? Ang galing mo pagdating sa pakikipaglaban. Pero sa tuwing nakakakita ka ng gwapong kalaban, wala. Tiklop ka. Saad ni Agent Light sa kanya bago nilagyan ng gauze pad ang kanyang sugat. Binatukan niya naman ang kaibigan na siyang dahilan para hampasin siya nito sa kanyang braso na may sugat. At agad siyang napangiwi dahil doon. Sa susunod na ipahamak mo ang sarili mo, I'm the one who will kill you. Umalis ito sa kanyang harapan at may kinuha sa kanyang bag. Isang sobrang pula ang inabot nito sa kanya. Ikaw na ang mag-proxy sa kasal na yan. Ayan ang wedding invitation na kailangan mo ipakita bago ka makapasok. Huwag mong kalilimutan na sabihin ang tunay ko na pangalan na kakaltukan kita kapag sinabi mong Agent Light. Tinanggap niya ang sobre sa katinignan yon. Pagkatapos mo akong sermonan? Gusto mo akong papuntahin dito? You're such a user, Agent Light. Tumawa ito ng malakas sa kanya at agad na nagpaalam na may pupuntahan lang. Walang gana niyang binuksan ang wedding invitation. At nang makita ang isang address ay napakislot siya. Dahil sa Pilipinas pala gagawin ang resepsyon ng kasal. Pupunta ba ako para sa kasal na to? Halos sabunutan niya ang ulo sa problemang ipinasa sa kanya ng kaibigan. Buti naman nakarating ka, iho. I wasn't expecting your presence dahil alam kong busy kasi yung trabaho. Kamusta ka na? Bungad na bati sa kanya ni Mrs. Agravante, ang ina ng ikakasal. Napilitan siya umuwi ng Pilipinas at manatili sa loob ng 2 araw para sa kasal ng kanyang kababata. Naging malapit na rin ang kanyang loob sa pamilyang Agravante. Sa kabutihang palad ay pinayagan siya ng kanyang direktor sa kahilingan na yon. Ang lakas ni Yesha sa akin, tita. Hindi ko pwedeng isantabi ang kasal nun. So, where is she, tita? Where is the bride? Tanong niya kay Mrs. Agravante, pero agad na pa ako ang kanyang tingin sa isang babaeng nakasuot ng itim na dress na siyang dahilan para matulala siya. The woman was wearing black-ribbed mock neck lace-up, double-side slit dress with pair of classic thick gold hoops. For the first time in history, someone caught the attention of Tristan Fantabella. Sino ba yan? At grabe ang titig mo. Tanong sa kanya ng ginang, bago nito sinundan ng tingin, kaya nakita nito ang babaeng tinitignan niya. Well, she's pretty nice. Nice taste, iho. Tinapik ng ginang ang kanyang balikat. Tita talaga eh. Tumangulang sa kanya ito at nagpaalam sa kanya na pupuntahan ng ibang bisita. Doon niya lang napansin na nakatingin din sa kanya ang dalaga. Habang papalapit ito sa kanya, ay hindi niya maiwasang magulat dahil hindi lang pamilyar ang babae kung hindi sobrang pamilyar sa kanya. Ito ang babaeng kasama niya sa ice cream truck. Napakuyom ang kanyang kamao habang papalapit sa kanya ang dalaga. Naramdaman niya na ipinatong ng dalaga ang kamay nito sa magkabilang balikat niya at inilapit ang mukha sa kanyang tenga. A tingling sensation ran from his head throughout his entire body. Hindi niya alam kung lalayo pa ba siya rito o mananatili sa kinatatayuan. Pakiramdam kasi niya ay nagrambulan na naman ang kanyang puso't isipan. He hated not knowing what to do. I thought you're just a baker. What are you doing here, Mr. Cupcake? Maya-maya ay tanong ni Natasha sa kanya. Pwede mo naman akong yayain bilang asawa mo kung gusto mo. Wag na lang. Tanggi niya, napasimple na ring lumayo rito. Kung gusto mo, ikaw na lang magpakasal sa sarili mo. Hindi siya nito pinansin at mas lalo siyang kinaladkad ni Natasha papasok sa simbahan. Hindi niya maintindihan kung bakit kababaeng tao nito, ngunit sobrang lakas kong humawak. Ibebenta mo na naman ba ako?
Inis na wika niya habang hinahayaan ng dalaga sa gusto nito. Nang magsawa si Natasha, binitiwan nito ang kamay niya at umupo sila sa pinakadulong pwesto. Nakatingin sa kanila ang ibang mga bisita. Kung titignan mabuti ay para silang mag-asawa na nagtatalo sa simbahan. Hindi mo ako madadaan sa pagiging ganito mo. Ni hindi ko nga kilala ang pangalan mo. Paano na lang kung wanted ka? Tanong niya sa dalaga. Humalukip-kip naman ito at tumingin sa kanya. Sadyang nakakainis ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. I'm Natasha Borromeo. Hindi ko naman alam na kailangan mo pa akong awayan para lang makuha ang gusto mo. I didn't know that you were interested knowing my name, Mr. Cupcake. Pang-aasar sa kanya ng dalaga na siyang dahilan upang tuluyan siyang mainis. I'm not interested in you. Baka ikaw ang interested sa akin and maybe you're gate crashing this wedding. Pang-aasar niya sa dalaga. Inis siyang hinarap nito at sinermonan. Unang-una sa lahat, hindi ako interesado sa'yo. Sino ka ba ha? Ang yabang mo nga eh. Kala mo ko sino. Pangalawa, hindi kita sinundan dito. Proxy lang ako ng kaibigan ko. Naiintindihan mo ba yon? Inirapan siya nito at tuluyan ang nabaling ang kanilang atensyon sa harap dahil sa pagtunog ng kampana. Palipat-lipat ang tingin ni Natasha sa mga bisitang tahimik na kumakain sa kanilang mesa. Ang bride at groom naman ay masayang naglalambingan. Samantalang siya, naiinip. May hawak siyang champagne at mabilis niya yung tinungga. Wala siyang ganang kumain. Ang gusto niya lang ay maglasing ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya ang dalawang matanda. Iha, kamusta ka rito? Did you enjoy your food? Marami pa ron, kumuha ka lang. Wika ng babaeng matanda sa kanya. At umupo ito sa bakanting upuan ni Natasha. Napako sa kinauupuan ng dalaga at tila ba may nakabara sa kanyang lalamunan, kaya hindi siya makahanap ng isasagot sa matanda. Mukhang inaakala ng mga ito ay isa siyang gatecrasher. Sa ganda at tindig niya, hindi niya akalain na gatecrasher ang tingin sa kanya. Mukhang naiinis siya dahil sa isipin na yon. Huwag niyo po akong ipakulong. I'm not a wedding gatecrasher. Proxy lang po ako ng kaibigan ko dito. Nakanguso ang kanyang labi. Nagbabaka sakali na maniwala sa kanya ang matanda dahil tamad na siyang mag-explain pa. Sinong kaibigan ba ni Yesha ang tinutukoy mo? Tanong sa kanya ng babaeng matanda habang ang asawa naman ay nasa likuran na nakatingin sa kanilang dalawa. Rio Ivana Laksamana, ma'am. Magalang na sabi niya rito. Napakurap sa saya ang mata ng matandang babae dahil sa mga salitang binitiwan niya. Si Rio pala, best friend yun ni Yesha nung kinder sila hanggang sa tumanda na sila. Kaya pala hindi ko siya nakita ngayon, ikaw pala ang proxy. Nag-usap na ba kayo ni Yesha? Tanong sa kanya ng matanda at mukhang tinutukoy ang pangalan ng bride. Ba't pa niya kakausapin hindi niya ngayon kilala? Tipid siyang tumango rito. Nang makita niyang papalabas ng venue ang binatang nakasama niya sa ice cream truck, ay agad niya yung sinundan. Hanggang sa makarating sila sa isang mini garden ng venue. Naabutan niyang tahimik ang binata. Nang mapansin siya nito, isang tipid ng ngiti ang ibinigay sa kanya. Do you mind if I join you? Tanong niya sa binata. Tristan looked absolutely immaculate in his black tuxedo. Not at all, Natasha. Sabi ni Tristan. Tumabi ito sa kanya. Are you related to the groom? Or the bride? Close friend ko ang bride, ikaw. Mukhang nakalimutan mo yata na sinabi ko kanina proxy lang ako ng kaibigan ko. Wika niya, pero hindi siya pinapakinggan ni Tristan dahil ang atensyon nito ay sa mga babaeng nagkakasiyahan at nag-uunahan sa pagkuha ng bouquet. Ayaw mo ba sumali? Para naman hindi ka maging bitter dyan. Wika ng binata sa kanya at tumawa ng malakas. Hindi niya maiwasang isipin ang bagay na yon. Siya kaya, kailan niya makikita ang lalaki makakapagpasaya sa kanya ng husto, na siyang magiging dahilan ng kanyang bawat ngiti. Agad siyang umiling nang maalala ang napiling propesyon.
Sino ba naman ang maliligaw sa babaeng kayang humawak ng baril? Ano naman ang gagawin ko sa bouquet na yon? Walang ganang tanong niya. Kaya kong gumawa ng kahit ilang bouquet. So bakit ako makikipag-agawan sa kanila? Besides, I'm not ready for a commitment. Nilingon siya nito. Did I catch you in a bad time? No. Nangalumbaba siya sa kabumuntong hininga. Hindi niya nalang pinansin ito, bagkus, patuloy na lamang niya itong pinanood, pati na rin ang nagkakasiyahang mga tao sa reception area na ginaganap sa isang malawak na parke ng Rancho Estate. Do you think totoo ang paniniwala ng mga tao na kapag nakuha mo ang ihahagis na bouquet ng bride, ikaw na ang susunod na ikakasal? Tanong nito. Ewan ko. Kung ganon, bakit di mo itry sa sarili mo? Agawin mo yung ihahagis na bouquet ni Yesha. 2 beses na ako nakasilo ng bouquet. Itinikwas pa niya ang daliri upang i-emphasize ang kanyang sinasabi. But look at me now. Niwala nga akong boyfriend, kahit ka-fling wala rin. Bakit ba wala ka pa ring boyfriend? Sa bagay, mukhang maldita ka kasi. Pero mukhang marami ka ring manliligaw. Baka natakot sa'yo. Baka babarilin mo lang sila. Ano sa tingin mo? Talagang babarilin ko siya kung sakaling may ibang babae siya. I can fire a gun. Don't try me. Malambing na wika niya sa binata sa kahinawakan ng dibdib nito. Nakakatakot ka naman pala. Baka umatras sa kasal niyo yun. Baka maging runaway groom ang magiging boyfriend mo. Tumawa ito sa kanya pero diniinan niya ang kanyang kamay sa dibdib nito. A tingling sensation ran into her head at hindi niya alam kung bakit hindi niya maiwasan ang mga titig ng binata. Hindi niya alam kung bakit sa mga sandaling yun ay hindi niya pinagsisihan na tinanggap ang offer na maging proxy. How's the wedding? Tanong sa kanya ni Agent Light habang hinuhubad niya ang kanyang damit. Nakabalik na siya sa China. Ganoon din si Tristan dahil may kailangan itong gawin tungkol sa kanyang business. Binalingan niya ito. Hindi ko naman alam na ganoon pala kaganda ang best friend mo na si Yesha. Nakakabading ang ganda. Pabiro siyang binatukan ito. Wala ka bang nabingwit na pogi doon? Sumagis sa kanyang isipan ng binatang si Tristan. Umiiling-iling siya at hindi maiwasan ng ngumiti nang maisip ang binata. Mukhang napansin niyo ni Agent Light, kaya kinuha nito ang swivel chair at humarap sa kanya. Alam na alam ko ang ngiting yan. At sinong mapalad na lalaki na nakakuha ng atensyon mo? Tanong nito. Umiling siya rito. Tinuro niya ang kanyang likod sa kaibigan na kailangan niya ng tulong para i-zipper ang mahabang dress na yon. Nakastrap na rin sa kanyang hita ang paboritong Glock 19 at 2 dagger. I can handle this one. I don't care about men. Men can kill you emotionally, physically, and mentally. Sinuot niya ang leather ankle boots niya at doon tinago ang ilang granada. Misyon niya ngayon ay wasakin ang warehouse ng mga kinilalang mafia ng Beijing, China. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dami ng pwedeng pagtaguan, bakit sa China pa kung saan mataas ang ekonomiya at ang mga tao ay hindi pinapansin ng ibang tao lalo na kapag turista. Kailangan niyang makuha ang impormasyon tungkol sa warehouse na yon. Kaya kailangan niya munang dumaan sa isang hotel sa Shanghai. Wag na wag mo nang itatapon ang earpiece mo, Natasha. Paano kung hindi na makabalik ang isang tulad mo sa pagkakataon na to? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan kita hahanapin, ha? Tumango na lang siya bago kinuha ang maliit na handbag, bago lumabas ng kanilang headquarters. Ilang sandali pa ay dumating ang taxi, at agad niyang binanggit ang address ng hotel. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakarating na siya doon. Bumaba siya lula ng taxi, at yumuko siya sa isang Chinese na driver bilang paggalang. Here I come. Nakangiti niyang sabi, habang sinasabit sa kanyang balikat ang handbag. Habang paakyat siya ng hagdan, hindi niya maiwasang ngumiti.
Dahil sa mga matang nakatingin sa kanya, may isang Chinese pa nga ang natapilok sa hakatingin sa kanya eh. Ang inaasahan na impormasyon ay makukuha niya. Ngunit hindi niya alam na naroon din sa hotel na yon ang kailangan niyang wasakin na grupo sa Beijing. Kaagad siyang lumapit sa isang matipunong lalaki na natitiyak niyang tauhan ng leader ng sindikato. Pinasadahan niya ito ng tingin bago inilapit ang kanyang muka. "Do you mind if I can make you happy?" Malambing na wika niya sa binata, saka nilaglag ang isang maliit na microphone sa bulsa ng damit nito. Kailangan niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Kung kailan ang delivery, kung kailan ang oras ng shipping. Dapat alam niya lahat. Ngumiti sa kanya ang binata. Hinapit siya nito sa bewang at mahinang bumulong sa kanya. "Stay away from me, or I'll call the guards." Ngumiti siya ron at agad na umalis. Agad siyang nagtungo sa loob ng hotel. Habang tinatahak ang koridor ng hotel, ay inon niya ang isang spare phone niya na siyang nakakonect sa microphone na nilaglag niya kanina sa lalaki. Habang naglalakad, naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Mamayang 7:00 sa pier, may magaganap na pag-deliver ng mga illegal na droga at ilang babaeng bata na nasa loob ng malaking truck. Kumuyom ang kamaon niya dahil doon, at lalong tumalim ang kanyang tingin. Napatingin siya sa bellboy na nakatingin sa kanya. Mukhang nagtataka sa kanyang postura kaya ngumiti siya rito. Nang makaalis ang binata, ay agad siyang nagtungo sa restroom para doon ilabas ang hinanakit sa mundo. Ngunit sadyang malapit sa kapahamakan ng kagaya niya, dahil kung saan malapit siya sa restroom ay tumambad sa kanya ang 2 tauhan ng mga yakuza na nakaaway niya noong ilang araw pang nakakalipas. "You really love hotels, don't you?" The guy with the tattoo smiled at her. Inosente siyang tumingin sa dalawa. Wala siyang pakialam kung ilan ang humarang sa kanya ngayon. Galit pa rin siya sa organisasyon na yon. Akmang papasok na siya sa restroom, ay isang dagger ang inilabas ng isang lalaki sa kanya. Ang isa naman ay baril at itinutok nito sa kanya yon. "Hala akong panahon para sa inyo, tapos na ako sa inyo." Malakas niyang sinipa ang baril ng isang lalaki. Ang kamay naman niya ay mabilis na sinakmal ang kamay ng lalaking may hawak na dagger at mabilis yung binali. Mabilis niyang sinuntok ang dibdib ng lalaking may hawak na dagger kanina at sinipa naman sa panga ang lalaking may hawak ng baril. Tinulak niya ito sa kinuha ang baril na nahulog sabay itinutok sa dalawa. "Don't you dare chase me again, or I'll chase you until death. Now run before you both shower on your own blood." Parang nakakita ng multo ang dalawa, saka kumaripas ng takbo sa harap ni Natasha. Habang si Natasha naman, galit pa rin habang madiin ang hawak sa baril at dagger. Nilagay niya ang mga ito sa basurahan at agad na nagtungo sa restroom. Binuksan niya ang gripo at mabilis na naghilamos at naghugas ng kamay. Masyadong masakit ang pagsuntok niya sa dibdib noon, lalo na at sobrang tigas. Matigas din ang panga ng isang lalaki. Napailing siya dahil doon at agad pinatuyo ang kamay. Nakailang hakbang pa lang siya palabas ng restroom nang makarinig siya mula sa labas ng iilang mabibigat na footsteps. Mas namang buhay ito. Naiinis na wika niya. Bago pumasok sa isang cubicle para magtago. Umupo siya ron at ilang sandali pa ay narinig niya nakapasok na ang mga ito. "Find her. I will kill her. Every agents or assassins that hunt us, I will kill them." Sa sobrang sama ng loob ni Natasha, mabilis niyang sinipa ang pinto ng cubicle at bumungad sa kanya ang maraming kalalakihan na ngayon ay may hawak-hawak na papel na may larawan niya. "She's wanted." Hindi niya akalain na malaking yakuza pala ang kanyang nasira at kinuwanan ng ebidensya. "Are finding me? I'm here. Hindi niyo na kailangan pa magsayang ng pawis niyo. I will kill you." Matalim na nakatingin sa kanya ang matandang lalaki na natitiyak niyang leader ng mga ito.
Then kill me if you can. Ilang sandali pa ay pinalibutan siya ng 5 lalaki. Ang 2 ay may hawak na baril, ang iba ay tanging kamao lang ang gamit. Inikot niya ang kanyang katawan bago sabay na sinipa ang 2 lalaking may baril. Pinag-umpog niya ang ulo ng mga ito. Ni hindi niya napansin ang mga lalaking hinampas siya sa likuran. You know that gun is dangerous thing, right? Tanong niya sa 2 lalaki bago inagaw ang baril at pinaputukan niya ito sa lalamunan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at pinagsisisi pa ang bawat lalaking lumalapit sa kanya. Pati ang iba ay pinagbababaril niya. Tumagos ang mga bala sa pader ng restroom na yon, kaya ilang saglit pa ay may mga tauhan na pumasok sa loob para sabihin na may guards na papasok. Ginamit niya ang pagkakataon na yun para makatakas. Ang maliit na bintana ng restroom na yon ay agad niyang sinira sa kadoon dumaan. Naririnig niya pa ang sigaw ng kalalakihan pero hindi niya yun pinansin. Tuloy-tuloy lang ang kanyang lakad nang maalala ang microphone na nakakonek sa lalaki. Tipid siyang umiti rito at ilang saglit pa ay may pinindot siyang maliit na control at ilang sandali pa ay isang nakakabinging pagsabog ang kanyang narinig. Mukhang nasa lobby na ang lalaki kaya hanggang doon lang ang pagsabog. Habang naglalakad si Natasha sa gilid ng kalsada, ay narinig niya ang isang baritonong boses na tinatawag ang pangalan niya. Lumingon siya sa kanyang likuran at nang makita si Tristan ay inirapan niya ito. Bakit mukha kang napalayas, Natasha? What happened to you? Tanong nito at hinawakan siya sa balikat para iharap sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Wala ako sa mood ngayon. Inis na wika ng dalaga. May suot pa na apron ng binata kaya lihim siyang napangiwi. Mukhang hinanap talaga siya ng binata at kagagaling lang nito sa trabaho. I'm just concerned. Okay. But I can handle myself, Tristan. Tinabig niya ang kamay nito at umalis sa harapan nito. I will marry you, Natasha. Just tell me you like me. Ihaharap kita sa altar. Nang lumingon siya sa kanyang likuran, wala na doon ang binata. Napahawak siya sa kanyang buhok at bahagyang ginulo yun. Ang ganda talaga ng araw ko. Frustrated niyang sabi. Nang may dumaan na taxi, agad niya yung pinara at agad siyang sumakay. Uuwi na ako ng Pilipinas. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Wika ni Tristan habang inaayos ang kanyang maleta. Nasa paanan ng kanyang kama si Natasha na ngayon ay matalim na nakatingin sa kanya. Binalingan niya ito. Uuwi ka na. Babalik ako doon. At gusto kitang isama. May plane ticket na rin tayo kaya huwag ka na magreklamo dyan. Hindi alam ni Natasha ang plano ni Tristan sa kanya. Dahil sa sandaling makauwi siya sa Pilipinas, agad niya itong pakakasalan. Kailangan niyang magtago at ang pagkakaroon ng asawa ang kanyang naisip. Tumingin siya sa dalaga at isang malokong ngisi ang kanyang pinakawalan kaya agad siyang hinampas nito ng unan. Staring is rude, Tristan. I'm not staring. Pagkakaila niya. I'm just, looking. Okay. So will you quit, looking? I can't stop myself staring someone like you. Bakit ba kasi ang ganda ng mata mo? Tanong niya sa dalaga, pero inirapan niya ito. Agad siyang nagpaalam na may tatawagan lang siya. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Ilang linggo mo palang kilala yung ice cream girl mo, and now you want to marry her? Nahihibang ka na ba? Natatawang sabi ni Agent Love sa kabilang linya. Whatever. Basta ayoko muna ng kahit anong misyon habang nasa Pilipinas ako. Naiintindihan mo ba? Wika ni Tristan habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Copy. Just spend your time with your beloved ice cream truck girl. Awan ko sa'yo, ang corny mo kapag in love. Wika ni Agent Love, saka nito pinatay ang tawag. Napabuntong hininga siya dahil doon. Sa kabilang dako naman, naroon si Natasha at Agent Light na nagtatalo sa cellphone. Agad na sinabi ni Natasha sa kanya
ang kanyang nais na itatago kay Tristan ang kanyang pagkatao. Mananatili ang kanyang identity na isang regular na waitress lang sa isang restaurant. Are you insane? Kailan mo lang nakilala ang lalaking yan, tas ngayon magtatanan kayo sa Pilipinas? Sermon sa kanya ni Agent Light sa kabilang linya. Napapuntong hininga naman sa kanya ang dalaga. Just trust me on this one. I can handle myself. Kilala mo yata ako. Sa kami magtatanan ba na nagpapaalam? Ewan ko sa'yo. Ano bang trabaho ng lalaking yan? Binalingan niya ang restroom na binabantayan kung lalabas na ba ang binata. Aside from being a bakery owner, he's a manager in a construction company. Yun yung sinabi niya sa akin kagabi. Narinig niya ang peking tawa ni Agent Light sa kabilang linya. Last night, when two of you were in bed? Malakas na napatawa si Natasha dahil sa kanyang narinig. Nag-date lang naman kasi sila kagabi sa garden. Hindi nga niya alam kung friendly date yun o date na may romantic feelings na talaga. Agad niyang natapon ang cellphone nang marahas na bumukas ang pinto ng restroom at tumambad sa kanyang harapan ang binatang nakatuwalya. Kaya tumambad sa kanya ang abs at ang matigas nitong dibdib at may iilang butil pa ng tubig na umaagos sa leeg nito. Ilang beses siyang napalunok dahil sa tanawin na nasa harapan niya. Staring is rude, Natasha. Tumalikod dito sa kanya at bumalik naman siya sa wisyo. Hindi kita tinititigan. Umirap ito sa kanya at tinapon sa binata ang mga damit nito. Ilang sandali pa ay nagbihis na ang binata at nang maayos na ang kanilang mga gamit, ay agad silang sumakay sa sasakyan nito. Habang tahimik sila sa biyahe, ay hindi maiwasan na pagmasdan ni Natasha ang binata. Isang magaling na sculptor ang lumilok sa imaheng nasa kanyang harapan. Sakto lang ang tangos ng ilong nito sa kanyang muka, mga matang mapupungay na sa tuwing nakatingin sa kanya ay para siyang sorbetes na natutunaw sa init. Ilang saglit pa ay hindi niya napansin na nasa airport na sila. You know, sa massage, sa tuwing nasa spa ka, may extra service? Tanong sa kanya ni Tristan habang tinutulak ang kanilang maleta. I don't know, di naman ako mahilig magpaspa. Natural na masahe ang gusto ko. Pang-aasar niya sa binata bago sinabit ang kanyang braso dito. Pinisil pa niya ang braso ng binata. At habang naglalakad sila papasok, nakadantay ang kanyang ulo sa balikat nito. Because when it comes to love, there's always a secret service that you can take and adopt. Agad siyang napatingin dito dahil sa salitang binitiwan nito. And what do you mean by that? Nagtatakang tanong niya rito. Hindi ko alam. You will know when the time has come. Ilang sandali pa habang naghihintay ng kanilang flight, ay umupo sila sa waiting area. Nang sandaling dumantay ang kanyang ulo sa balikat ng binata, ay hinayaan niya nang lamunin siya ng tuluyan ng kaantukan. Nang makarating sa Pilipinas, ay sa La Union na nila piniling manirahan. Ilang beses na tumawag sa kanya ang kanyang direktor pero dinidecline niya lang ito. Tinapon niya na rin ang SIM card at pinalitan niya ng bago. Gusto mo ba mag-relax muna tayo sa dagat? Tanong sa kanya ni Tristan. Nasa isang bahay sila ngayon sa San Juan, La Union. Doon nila gustong manirahan dahil sa malalakas na ulan, kidlat, kulog, na gustong-gusto ng dalaga. Masarap din ang pinagsamang Red Horse at bagnet sa lugar na yon. Game! Gusto order tayo ng bagnet. Kinuha nito ang purse at sinuot ang tsinelas at agad niyaya ang binata palabas ng kanilang silid. What's bagnet? Di pa ako nakakakain yan. Ngumiti siya dahil doon. Akong bahala sa'yo. Saka masarap yun. Bagnet! Yes! Sigaw niya habang tinatahak ang daan, papuntang dalampasigan. Masarap ba yan? Bagnet is probably one of the crispiest pork belly dishes you'll ever have in your life. It's delicious, Ket. Sige na, tikman na natin. To taste is to believe. Wala nang nagawa si Tristan at hinayaan ng dalaga na kalad ka rin siya papasok sa isang maliit na karinderya. 3 bagnet rice bowl nga po at 1 litra ng Coke.
Aniya, saka naghanap ng bakanting mauupuan. Tumingin muna sa paligid si Tristan bago siya sinaway. Anong litro ng Coke? Stop with that, magtubig ka. Ayoko ng Coke sa China. Mas masarap pa rin dito sa Pilipinas. Umiiling-iling na lamang ang binata sa kanya. Ilang saglit pa ay hinintay nila ang kanilang order at panay tawanan at biruan ang kanilang ginawa hanggang sa dumating ang kanilang pagkain. Bakit tatlo yan? May kasama ba tayong hindi ko nakikita? Lumingalinga naman siya sa paligid. Tila ba tinitignan ko may kasama sila? Para siyang isa, akin yung dalawa. Ano naman kung dalawang akin, hindi naman ako matakaw. Tumawa na lang sa kanya ang binata at ilang saglit pa ay sabay nilang nilantakan ang mga putahing nakahain sa kanilang harapan. Hindi sinasadyang napatingin sa kanya ang binata na siyang nakapagpatigil sa kanya sa pagkain. Bakit? May dubi ba ako sa muka? Sa bibig? Tanong niya rito habang pinipilit na punasan ang bibig gamit ang kanyang kamay pero tinabig yun ng binata. Gamit ang kanyang kaliwang daliri, kinuha nito ang nakakalat na sauce sa kanyang bibig. Naistatwa siya sa paraan ng pagpahid nito. Humaplos pa sa kanyang labi ang daliri nito na siyang naghatid ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Ako na. Kinuha niya ang table napkin at siya mismo ang nagpuna sa kanyang sarili. I know you can, but let me do it. Tila ba, may humaplos sa kanyang dibdib nang marinig ang salitang binitiwan ni Tristan. Hindi niya akalain na isa itong Maginoon na minsan ay medyo bastos, lalo na sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Para siyang nalalason. Parang tumitigil ang kanyang mundo. Titig na para siyang inaangkin. Thank you. Tumangulang ang binata sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa at tanging tunog na lang ng kubyertos ang siyang maririnig. Nang basagin ni Tristan ang katahimikan na yon. Manonood ako ng sunset mamaya sa dalampasigan. Gusto mo bang sumama? We can drink buko juice if you want. Pagyayaya nito, saka tinawag ang tindera bago ibinigay rito ang black card niya. Naku sir, hindi po kami tumatanggap niyan eh. Wala po ba kayong cash dyan? Tanong sa kanya ng tindera at napasimangot na lang ang binata dahil tanging credit cards, ATM at ang kanyang black card ang kanyang nadala. Ngumiti ang dalaga dahil doon. Eto na lang po. Keep the change na lang po. Ang sarap talaga ng bagnet. Inilahad niya sa tindera ang bagong withdraw na 1,000. Ilang oras sa pagsasama at tawanan habang nakaupo sa puting buhangin. Nanood ng mga surfers habang ang kanyang ulo ay nasa balikat ng binata hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw at nasaksihan nila ang paghalik nito sa karagatan. Nag-iba na rin ang kulay ng kalangitan, pinagsamang pula at dalanda na may konting asul. Hindi nila maiwasang mabighani habang tinatanaw ang dapit hapon. Handa na akong pakasalan ka, Tristan. Hindi na niya hinintay pa ang binata at agad niya itong siniil na banayad na halik sa labi. Pagkalipas ng 1 linggo, lula ng araw na yun ay kinasal sila. Isang ingranding kasalan ang siyang naganap sa bayan na yon. Honey, I have work today. Please be at home at 7 p.m. for dinner. Ani Natasha bago pumasok sa kanyang sasakyan. I'll be there, honey. Anyway, I like your outfit today. Wika ni Tristan bago tumunga at pumasok na rin sa sariling sasakyan. Ganoon palagi ang senaryo tuwing umaga. Sabay nalalabas ang kanilang mga sasakyan sa bahay, pero sa iba't ibang direksyon na naman ang kanilang patutunguhan. Si Natasha, patungo sa headquarters nila dito sa Pilipinas. Ang inaasahan niyang payapa na buhay kapag nag-asawa siya ay hindi niya pala nakamit dahil ayaw siyang bitawan ng organization. Isang certified agent at deadly assassin nga naman talaga siya at natitiyak niyang mahihirapan siya sa paghahanap ng ahensyang kapalit niya. Naabutan niyang problemado na nakaharap sa computer ang kaibigang si Agent Light. What's the problem? Kagabi ka pa nagre-reklamo tungkol dyan. Aniya sa kaibigan, saka kinuha ang swivel chair at umupo sa tabi nito. Marriage. To agent is prohibited to get married.
Isang mahigpit na pinagbabawal yon, lalo na kung yung asawa mo nang galing sa kalaban na organisasyon. Problemadong wika ni Agent Light sa kanya. Napaisip siya dahil doon. Buti na lang at isang bakery owner si Tristan, kaya natitiyak niyang safe silang dalawa. Well, I'm not planning magkaroon ng isang asawa na agent din. Imagine when two of you are on the battlefield, pointing gun to each other. How romantic it is, wasn't it? Tanong niya sa kaibigan habang sinusuri ang isang makapal na portfolio, kung saan naroon ang impormasyon ng kanyang susunod na target. Carter Juarez, may-ari ng 10 5-star hotel sa Manila at Davao. Pero ilang beses na may nag-report sa kanila na ang underground business ni Carter ay isang talamak na kasino, kung saan kilalang mga sindikato ang madalas na naglalaro doon. Talamak din ang businessman na yon sa pagbebenta ng batang babae sa Japan. Now, may paglalaanan ako ng galit. Tumayo siya at kinuha ang coat. Humalik siya sa pisngi ng kaibigan bago nagpaalam na may gagawin lang. Mag-ingat ka, Natasha. Sa kabilang panig naman, ay tahimik na pinagmamasdan ni Tristan ang larawan ni Carter Juarez, ang kanyang target sa araw na yon. Nang makita sa computer ang location ni Carter ay agad na itong kumilos. Hinubad niya ang kanyang wedding ring at iniwan niya sa kotse niya bago pinaharurot paalis sa kanilang headquarters. Hindi na niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Agent Love. Nang makarating siya sa isang hotel na pagmamay-ari ni Juarez, ay agad niya sinuri ang paligid. Mga kilalang tao ang madalas pumupunta doon, mga businessmen at ibang politiko ang naroon. Napailing siya. Hanggang sa pumasok siya, ay may nakita siyang isang pamilyar na tindig. Nakasuot ito ng dress na hanggang tuhod. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi niya masyadong makita ang mukha ng babaeng yon. Hindi niya alam sa sarili pero kakaiba ang kanyang nararamdaman. Kaya agad niyang sinundan ng pamilyar na babae, hanggang sa makasakay ito na elevator. Nagka-shades ito kaya hindi niya nakita ang mukha nito, dahil tuluyan ng sumara ang elevator. Kaya agad niyang sinundan yon. Hindi na siya nag-elevator pa. Datapwat sa hagdan na lang siya dumaan. Hanggang sa makarating siya sa ika-10 palapag nang magring ang elevator. Tanda na may lalabas. Kaagad siyang nagtago sa pader habang binabantayan na dumaan sa kanyang direksyon ng babae. Nang maramdaman niya ang hakbang nito dahil sa tunog na heels, ay agad niyang hinawakan ng mariin ang hawak niyang barel. Nang ilang sandali pa ay naramdaman niya ito, kaya agad niyang tinutukan ng babaeng yon. Muntik na niya makalabit ang gatilyo, pero kaagad nabawi at dumulas sa kamay ang baril niya, dahilan para mahulog ito sa sahig. Tristan? Honey? Natasha? Halos magkasabay na wika nila. Nakababa na rin ang baril ni Natasha, pero hindi niya alam kung bakit biglang tinutok ulit sa kanya ni Natasha ang baril nito. Nakababa na rin ang baril ni Natasha, pero hindi niya alam kung bakit biglang tinutok ulit sa kanya nito ang baril. Huli na ang lahat para siya ay yumuko dahil tila ba dumaan sa kanyang balikat ang bala. Marahan siya lumingon sa kanyang likuran at nakita ang isang lalaking nakahandusay sa sahig. You have a lot of things to explain on me, Tristan. Hindi pa siya nakakabawi sa reaksyon, ay kinaladkad na siya ni Natasha at isinakay sa sasakyan. Nababaliw ka na ba? Where is my wife? Don't tell me may kakambal yung asawa ko at isang sindikato. Nagtatakang tanong ni Tristan. Nalilito pa rin ito, pero ilang sandali, mabilis na minaneho ni Natasha ang kanilang sasakyan. Hindi mo man lang ako hinintay na makasuot ng seatbelt? Agad niyang kinapa ang passenger seat. Nagbabaka sakali na may inaitago siyang baril doon. Lift up my dress. I have gun on my thighs. Kalmadong wika ni Natasha sa kanya habang nakatingin sa side mirror ng kotse. At doon niya napansin ang 3 itim na kotse na nakasunod sa kanila. Spread your legs. I can't get it. Reklamo ni Tristan kaya ibinuka lalo ng dalaga ang legs nito at kitang-kita niya ang 2 baril, bala at ilang dagger na nakastrap sa hita nito. Dang! My wife is a hottie agent, huh? Nang aasar na wika nito,
bago tumungo sa likuran sa kabinuksan ng trunk. Agad niyang kinalabit ang gatilyo at sunod-sunod na pinagbabarilang na unang sasakyan na sumusunod sa kanila. Pero ni isa sa kanila mga bala ay walang tumatagos. They're bulletproof. Just shoot them. Hanap ako ng buwelo. Wika ni Natasha. I have a first wife. I loved her. She's beautiful. Wika ni Tristan sa kanya habang pinagbabaril ang unang gulong ng unang sasakyan. Malakas na nagpreno si Natasha pagkarinig niyon, kaya hindi niya maiwasang mabunggo ang kanyang ulo. What's wrong with you? Agad siyang sumampas sa sasakyan na nakasunod sa kanila. Ang isang lalaking nakaitim ay akmang susuntukin siya pero kaagad niyang napulot ang baseball bat sa compartment at mabilis yung hinampas sa ulo ng lalaki. Gayon din sa sumunod dito. Tumalsik siya papunta sa driver's seat nang malakas na nagpreno ang dalaga. Isang kamay nito ay nakahawak sa manibela habang ang kanang kamay ay pinaghahampas sa muka, sa dibdib at sa tiyan ang binata na kanyang asawa na ngayon. Honey, stop it! Ano ba? Mahinang sigaw ni Tristan habang pinipigilan ang kanyang kamay. What's her name? And her social security number? Nakataas ang kilay ni Natasha habang tinatanong yon. Binalingan siya ni Tristan. No, you're not gonna kill her. Bumalik na ulit ang kanilang atensyon sa daan at sa mga sasakyang nakasunod sa kanila hanggang sa makakuha ng buwelo si Natasha. Pero bago yon, ay agad niyang tinawagan ng kaibigan gamit ang kanyang earpiece. This is Agent Natasha speaking. May I speak to Agent Light? Tanong niya sa kabila at ilang sandali pa, narinig niyang pagkukumahog ni Light. Natasha, where have you been? Pakihanda ang rest house ko at gagamitin ko yun for a while. Saad niya bago inilabas ang kalahating katawan sa sasakyan, saka pinuntirya ang dalawang sasakyan. Did I just hear gunshots? Saan ka na naman ba? May sumusunod ba sa inyo? Ayusin mo na lang yung rest house ko at sasabihin ko when we get there. Tinapon niya ang earpiece sa labas ng bintana pagkatapos niyon, habang si Tristan naman ay sinira ang windshield at pinto ng sasakyan sa likod. Pinaikot ni Natasha ang kotse 180 degrees at pinaputok ang kanyang Glock 19 sa company men's BMWs at sinira ang isa sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo ng gulong, sa harap at pagtanggal ng gulong na siyang dahilan para bumaliktad ang sasakyan. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagbaril sa front engine block hanggang sa pumutok ito. Remind me not to piss you off, honey. Saad ni Tristan, at ito na ang nagmamaneho papuntang rest house nila. Ilang oras pa nakarating na sila sa ligtas na rest house sa Tagaytay. Naroon sa sala si Agent Light at Agent Love, na kapwa nag-aalala sa kalagayan ng dalawa. Kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko, ang bakery owner mo na kaibigan na siyang papatayin ko. Inis na wika ni Agent Light kay Agent Love na ngayon ay tinatawagan ng numero ni Tristan. Hindi sumasagot eh. Mahinang bulong ni Agent Love sa kanya. Nasa ganoon silang mga pwesto nang maabutan sila ng dalawa na kaagad naman nilang sinalubong. Ano ba nangyari ha? Ba't ganyan ang mukha nyo? Hinawakan ni Agent Light si Natasha tsaka pinaupo sa sofa. Agents! Pareho kaming agents. Kaya natitiyak ko na tinutugis kami ng organization natin at ganoon din siya. Bakit? Sa paanong paraan naging... Hindi natuloy ni Agent Love ang kanyang sasabihin nang isang malakas na tunog ang kanilang narinig mula sa labas. Ilang sandali pa ay isang granada ang pumasok sa kanila na dumaan sa window glass. Takbo! Sigaw ni Natasha at agad na kinuha ang tela para gamiting panangga bago basagin ang sliding door. Isang nakakabinging pagsabog ang siyang naganap doon. Hanggang sa tinignan nila sa bandang pool ay may mga kalalakihan na umaakyat papunta sa direksyon nila. Kaya tinulak ni Natasha si Agent Light kay Agent Love. Take care of her. Saad niya bago tumalon sa balkonahe at sa pagbaba sa lupa ay may nadaganan silang tatlong lalaki. Ang isa ay naipit gamit ang kanyang leeg kaya mas lalo niya itong inipit hanggang sa hindi na makahinga. Kinuha niya ang mga baril at agad pinaputok yon sa mga sumusunod sa kanila. Sa itaas naman ay bihasa sa pakikipaglaban ng dalawa. Isang rifle grenade launcher ang kinuha ni Tristan
Saka yun tinutok sa direksyon ng mga kalalakihan. At sa pagkalabit niya, ay halos nangalahati ang kanilang kalaban. Humandusay na rin sa sahig ang mga kalaban ni Agent Love at Agent Light. Kaya magkahawak kamay ding tumalo ng mga ito. Agad silang nagtungo sa direksyon ni Tristan at Natasha. Isang nakakabinging tunog ang bumalot sa mga oras na yon sa pagdating ng isang Nissan Terra at bumabalulan doon ang direktor ng organisasyon ni Tristan. Agad niyang tinago sa kanyang likod ang kanyang asawa. You know that I will always love you. And I will protect you kahit kapalito ng buhay ko. Saad nito sa kanyang asawa. Isang peking tawang binigay ng lalaki sa kanila. Nagawa pa nitong pumalakpak dahil sa gitna ng digmaan. Hindi inaasahan ng lalaki na mamayani pa rin ang pag-ibig ng dalawa. Agent Heaven, Agent Natasha, sayang kayong dalawa, kundi lang puso ang pinairal nyo. Wika nito, saka kinalabit ang gatilyo ng baril. His gun was aiming at Natasha, pero kaagad siyang naunahan ni Tristan dahil sunod-sunod na pagbaril nito sa matandang lalaki. Tad-tad ng bala ang katawan nito na humandusay sa sahig. Honey, are you alright? Tanong ni Tristan sa asawa na ngayon ay putok ang labi, magulo ang buhok, gayon din ang damit. Hindi siya nagsalita sa halip siniil niya ng halikang asawa. Isang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan, habang sa kanilang gilid ay ang dalawang nagtatalo. Oh, panalo ako. Sabi ko naman sa iyo agent si Tristan Natatawang wika ni Agent Love kay Agent Light na ngayon ay asar na asar sa binata. Tama na yan. Baka kayo na ang sunod na ikasal. Wika ni Natasha habang nakahawak ang kamay sa balikat ni Tristan. Remember when I told you about the secret service of love? Yeah. Hanggang ngayon, curious pa rin ako tungkol doon. Isang banayad na halik sa noo ang binigay sa kanya ni Tristan. It is when love can make you happy and at the same time can kill you. You are agents, secret service agents that against the criminals, but my love for you will always have the secret service. Mahabang saad ni Tristan sa kanya. At your service, ma'am, I will protect you until death. Isang mainit na halik ang kanilang binigay sa isa't isa. Misyon niya ang pumatay ng tao, pero hindi niya inaasahan na ang puso niya ang mabubuhay. Magkahawak kamay silang umalis sa lugar na yon habang si Agent Light ay kinarga sa kanyang likuran ni Agent Love. In the end, the secret service of love conquer everything. Kahit ang kamatayan pa ang lumatay sa kanilang kapalaran. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Secret Service of Love, written by Margaret Ray. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.